Hindi pumayag si Cherry na makilala ni Malaya si Paco bilang ama. Palihim pa rin ni Paco sinusubaybayan ang kanyang mag-ina. Habang naglalaro si Malaya ay bigla nitong naisipang tanungin ang kanyang ina na si Cherry kung may tatay ba daw siya. Sinabi ni Cherry na meron at balang araw ay makikilala rin ito. Sinabi ni Paco sa kanyang mga kapatid na baka maganda ibenta na lang ang bahay nila. Seb, seryoso ka? Dave, so many memories. Drew, nakakulong tayo sa alaala. Ayoko na rin. Paco, I think it's time. Masyadong malaki at malungkot tong bahay na to para sa atin. Chang Eves, talaga bang magmamatigas ka kay Paco? Cherry, hindi ko siya kailangan sa buhay ko, Chang. Chang Eves, kamusta naman si Malaya? Ipagkakait mo sa kanya ang mga pinagkait sa ng Australia? Cherry, hindi niya rin ho kailangan ng ama. Chang Eves, oh, asa na yung Cherry na nangarap ng buong pamilya? Cherry, narealize ko na hindi naman kulang pamilya kung kulang ng ama o ina. At narealize ko na hindi kailangan nakadugo mo para maging pamilya. Parang tayo, Chang. Hindi naman tayo magkadugo, di ba, Chang? Pero nanay kita at pamilya tayo. Ang importante, nagmamahalan tayo at wala tayong tinatagong sikreto sa isa't isa. Yun ang tunay na pamilya. Chang Eves, sige na, Cherry, kung yan ang pinaniniwalaan mo. Ang sinasabi ko lang, magtatanong si Malaya sa tatay niya. Ready ka ba sabihin sa kanyang totoo? Ikaw na din nagsabi na walang lihim sa isa't isa. Desidido na talaga si Paco na ibenta ang bahay nila. Nakita ng bibili ng bahay nila ang mga larawan na mukhang masasaya. Tinanong nito na kung bakit ibebenta ang bahay gayong mukhang maraming masasayang memories na meron dito. Sinabi ni Paco na hindi mawawala ang masasayang alaala sa kanilang bahay dahil nasa puso niya na ito habang buhay. Inilibot pa ni Paco ang titingin sa kanilang bahay para bilhin ito. Tinawagan ni Paco si Seb at tinanong kung nasaan ito. Sinabi niya na masyadong malungkot sa bahay nila. Sinabi naman ni Seb na huwag nang hayaan na wala pa sila Cherry sa buhay nito, lalo na't nalaman na may anak pala sila. Paco, salamat, tol. Nagdesisyon si Cherry na muling lumayo dahil natukoy na ni Paco ang kanilang tinitirahan.
Pinuntahan ni Paco ang bahay nila Cherry pero wala ito doon. Kaya nagtungo agad siya sa terminal. Paco, Cherry. Pinauna muna ni Cherry pasakayin sila Chang at Malaya. Nakiusap si Paco kay Cherry na wag na silang umalis. Cherry, paano mo nalaman na aalis kami? Paco, pinuntahan ko kayo sa bahay niyo. Wala na kayo. Please, Cherry, gagawin kong lahat. Huwag na kayo umalis. Cherry, hindi mo kami mapipigilan. Paco, kahit hindi mo na ako mahalin. Please, Cherry, huwag kayong umalis. Paano ang anak natin? Cherry, okay siya. Okay siya kahit wala ka. Paco, kahit makilala lang niya na ako ang ama niya. Cherry, magugulo lang kapag pinakilala pa kita sa kanya. Paco, Cherry, kilala mo ko. Hindi ako susuko. Hahanapin kita. Hahanapin ko kayo. Cherry, Paco, wag na please. Wag na. Paco, Cherry, sandali. Gusto ko lang maging parte ng buhay ng anak ko. Cherry, please. Cherry, di ayaw nga kita makita ngayon. Maging parte pa ng buhay ng anak ko. Paco, Cherry, hindi mo ba talaga ako mapapatawad? Cherry, hindi ko alam. Hindi na nga nagpapigil si Cherry sa pag-alis nila.